Siya si Lieutenant Hiro Onoda, isang tanyag na Japanese straggler na nagtago sa kagubatan sa isla ng Lubang, Mindoro. Ayon sa kwento, hindi daw alam ni Onoda na matagal nang natapos ang digmaan. Natagpuan si Onoda ng isang hapong naglalakbay na si Norio Suzuki, pero hindi daw siya susuko hanggat hindi siya pasusukuin mismo ng kanyang officer na si Major Yoshimi Taniguchi. Kaya noong ika-9 ng Marso 1974, pinuntahan siya mismo ni Taniguchi upang pasukuin at pahintuin sa kanyang inatas na kautusan. Ang tanong, ano ang inutos para kay Onoda? Kinabukasan, formal na inabot ni Onoda kasama si Taniguchi at ilang mga hapon na delegasyon kay Pangulong Marcos ang kanyang katana bilang tanda ng pagsuko. Sa halos 30 taon ay nananatili si Lieutenant Onoda sa kanyang tungkulin. Dumating si Onoda sa isla ng Lubang noong Disyembre 1944 upang magsagawa ng sabotahe sa paliparan at pier para hindi madaling makalapag ang mga paparating na Amerikano. Sa panahon ng digmaan, ay nakubkob ang isla sa puwersa ng mga Hapon at mayroong pier at paliparan doon. Pero hindi nagawa ni Onoda ang kanyang misyon sapagkat hindi siya pinapahintulutan ng mga opisyales na mga sundalong Hapon doon na na-assign sa nasabing lugar dahil gagamitin pa nila ito sa paparating na digmaan. Kaya ang malaking tanong, ay talaga bang iyan ang kanyang misyon gayong hindi na nangyari pa o wala ng kabuluhan ang nasabing kautusan sapagkat napasailalim na siya sa puwersang nandoon sa Lubang. Gayon ano ang kanyang misyon? Kung maniniwala ako sa kwento na yan ay malabo at hindi tugma sapagkat matagal nang nasira at ginamit ng Amerikano ang nasabing paliparan at nakadaong pa sila mismo noong Pebrero 1945. Mayroon pa kayang higit o binabantayan si Onoda sa isla? Ano sa tingin mo, kaibigan? Ano ang kanyang binantayan sa isla? Sumuko si Lieutenant Hiro Onoda noong ika-9 ng Marso 1974. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala na tapos na ang digmaan. Kapani-paniwala ba ito? Sa tingin ko, isa lamang itong palusot. Sa nagdaan ko na post, sinabi doon na 1968 pa, ay nagpadala ng team si McCoy sa Japan upang pag-usapan ang mga gagawing recovery dito sa Pilipinas. 1970s ginawa ng Hapon ang sunken garden at Japanese shrine sa Cavinti, Laguna. Pagkatapos sumuko ni Onoda noong 1974 sa Lubang, Mindoro, ay nagpagawa naman ng isang resort doon sa sumunod na taon. Aksidente lamang ba? Sa tingin ko hindi. Isa sa mga kilalang nag-recover dito ay si Ryoichi Sasakawa dahil proyekto ito ni Sasakawa. Pagkatapos ng digmaan ay nakulong si Sasakawa sa Sugamo Prison sa Japan at doon sila nagkakilala ni Yoshio Kodama. Isa si Sasakawa sa mga may koneksyon sa pamahalaan noong panahong iyon at alam mo na kung ano ang pakay kilala siya sa kanyang kawanggawa. Sabi nga nila, matalik na kaibigan ni McCoy si Sasakawa. Sa pamamagitan ng kanyang Nippon Foundation ay maraming naitinulong si Sasakawa daw sa Pilipinas noong 1970s. Pero alam nating lahat na mayroon silang balak at kapalit. Kaya noong 1975 matapos sumuko si Onoda ay nagpatayo ng resort ang mga Hapon sa Lubang, Mindoro. Ito ay ang Safari Club Resort sa Tangway, Lubang na nasa likod lang ng airport na ginamit ng Hapon sa Tangal, Lubang. Katunayan maraming bihag at mga gawang Pinoy ang pinagtrabaho nila sa airport. Ang paggawa dito ay hindi aksidente sapagkat ang lugar na tinayuan ng resort ay ginamit mismo ng mga Hapon bilang kampo. At nang maipatayo na ang nasabing resort ay ganun pa rin ang nangyari. Nabalot ito ng kontrobersya sapagkat ginawa itong bahay aliwan ng mga bumabakasyong Hapones. Sabi pa ng iba, pumupunta pa mismo si McCoy dito. Yan may logo pa, patungkol kay McCoy. Sa susunod ating tatalakayin ang mga proyekto daw ng mga Hapones dito sa atin, kung kailan nagsimula at ano ang naging papel ni McCoy noon, maging ang mga kilalang mga recoverers kagaya ni Sasakawa at Kodama, at higit sa lahat ating sumpungan, ang pakikipag-ugnayan daw natin sa Phil-Japan Friendship Program, na hanggang ngayon ay nandito pa at umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ang kanilang makinarya ay ang JICA at contractor naman ng JICA ay ang Hanil na sa oras na ito ay maaaring naghuhukay pa mismo sa iyong bakuran o bukirin. Abangan.